Yes, our Almighty God, you are holy, and you will remain holy forever. You are the creator of everything here on earth and in heaven. And you are our mighty God. You are the King of Kings, the Lord of Lords. In your name, O Lord Jesus Christ, is the name above all names. And we praise and thank you today, this morning, for once again bringing us together, your children, to be here in this worship center, for us to be one as your children, to worship you, to give you thanks, and to give you the highest honor and glory. We pray, O Lord, that you touch each one of us, prepare us, our whole being, and we ask, forgive us of all our sins. Cleanse us from all our unrighteousness. Continue, O Lord, to strengthen our faith in you, and that in everything we will give you, or we will trust you. Thank you so much. Prepare us this morning as you speak to us. O Holy Spirit, be our teacher, be our counselor, and help us to focus, to be attentive to your message. Help us to retain whatever you want us to retain this morning, that this will guide us in our daily life. Speak to us, Lord. Speak to us. Mag-usap ka po, aming Panginoon, sa bawat isa sa amin. Buksan mo ang aming puso, ang aming isipan, ang aming mga mata, ang aming mga tainga sa mga katotohanan. Tulungan mo kami upang kami matuto, at ito ay magiging gabay namin sa araw-araw naming pamumuhay. Kasi naamin po namin, aming Panginoon, na kung wala ka sa aming buhay, walang silbi itong buhay na ito, at wala kaming magagawa. Kaya salamat sa umagang ito. Salamat sa inyong presensya. Salamat dahil andito ka at kakausapin mo ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin, aming Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang umaga po. Kanina, parang pa isa-isang dumarating yung pagdating natin. Kaya sabi namin, takot yata sila sa bagyo. Bakit parang konti lang ang pupunta ngayong linggo na ito. Pero tayo ay nagpapasalamat dahil kahit anuman ang forecast para sa darating o andyan na bagyo, ang pangalan pa nga ay Pipito. Yan po ang pangalan ng aking tatay, Pipito. At siya ay namatay na mayapa 40 years ago. That was November 13, 1984. Ako po ay nasa second year college, mag-umpisa pa lang yung second semester. Kasi November yung pag-umpisa ng semester noon.
So sabi ko, malakas si Pipito. Talagang sabi nila is super typhoon. Pero salamat, anuman ang condition, sitwasyon ng panahon, ay andito tayo para talagang ipagpatuloy natin na ating pakinggan ang ating Diyos at siya ang magtuturo sa bawat isa sa atin. So, alam niyo po yung maalala pala paano yung ating topic? Ano yung ating topic? The heart of a true servant. At hopefully na nakikita nyo na ang ini-emphasize po natin dito ay lahat po tayo, hindi lang mga pastors o mga ministry leaders, ay lingkod ng Diyos. Lahat po ng mananampalataya, lahat po na nagsasabi na siya ay anak ng Diyos, ay lingkod ng Diyos. Kaya yung ating mga katuruan ay para sa bawat isa sa atin. Kahit na may mga katuruan na parang pang-pastor lamang o pang ministry leader lamang, isipin natin, lahat po tayo ay may panawagan para magsilbi sa ating Diyos. Kaya anumang mga katuruan, mga prinsipyo na ating pinag-aaralan, ay tignan po natin dahil ito ay applicable sa bawat isa sa atin. So maalala nyo yung ating topic last Sunday? Kung sino ang ginamit ng Diyos para tayo ay matuto sa ating paglilingkod sa Kanya? Si Josiah. Si King Josiah. Ilang taon nung siya ay naging hari? 8 years old. Sino ang mga 8 dito? O 80s? Wala ba? Okay. So 8 years old, siya na ay umupo bilang isang hari. At nakita natin, nabanggit ni Pastor Eric, na bago siya ang kanyang ama na si, anong pangalan ng kanyang ama? Si Amon. At yung kanyang lolo na hari rin, si Manasseh. Yung dalawang haring ito ay mga hari na hindi sumusunod sa Diyos. Na lahat ng kanilang ginawa ay talagang masama sa harapan ng Diyos. Pero salamat kay King Josiah dahil iba siya. Na kahit ganon yung kanyang edad nung siya ay naging hari, nakita natin na ginawa niya lahat yung nararapat, na talagang katanggap-tanggap, yung mabubuti sa harapan ng Diyos. At nakita natin yung kanyang puso sa kanyang pagsisilbi. Sabi nga doon contrite heart. Na nandoon yung pagpapakumbaba. Nandoon yung parang pinagsisisihan din niya yung mga ginawa ng kanyang ama at yung kanyang lolo sa pagsisil nung sila ay hari. So, talagang bigay na bigay yung kanyang puso sa pagsilbi sa ating Diyos. At nandoon yung kanyang commitment. Nung narinig, nung nahanap yung libro, yung Torah, nung nahanap yon at binasa sa kanyang harapan, nakita natin na talagang binunit yung kanyang damit at sabi niya, gagawin natin kung ano ang nasa kasulatan. At hindi lang yun. Inalis, sinira, sinunog lahat yung mga anong mga yan, mga estatwa, kung ano-ano man yan, na yung ginamit parang simbolo ng mga Diyos-Diyosan. Yan ay inalis sa templo at pinagsusunog. So nandoon yung kanyang courage na talagang tayuan yung katotohanan. Contrite heart, commitment, and courage. Yon si Josiah. So ngayon naman, ngayong linggo na to, sa oras na ito, titignan naman natin si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo. Yung ating pag-aaralan ngayon ay iilan lamang
sa mga ginawa ni Apostol Pablo para maipakita kung sino, kung ano ang nararapat na maging ugali o yung gagawin ng isang lingkod ng Diyos. 4 lamang na puntos ang ating titignan. At ito ay kukunin natin sa 1 Thessalonians chapters 1 to 3. Pero hindi po natin babasahin lahat yung mga verses sa chapters 1 to 3. Titignan lang po natin ang mga ilang mga verses na nagpapakita sa mga kaugalian na ito, katangian ng isang lingkod ng Diyos na talagang may puso sa kanyang pagsisisi. Ang titulo, sabi natin, a servant treasures his flock. Ang isang lingkod ng Diyos ay talagang binibigyan ng kahalagahan ang kanyang tupa. So una, talagang ito ay nangungusap sa akin, sa aming mga pastors. Kasi tupa nga ang pinag-usapan natin. Pero nabanggit natin kanina na lahat tayo na mananampalataya ay lingkod ng Diyos. At yung tupa na to, pag ikaw ay isang pastor, tupa. Pero pag ikaw ay isang lingkod ng Diyos sa ibang larangan, sa ibang aspeto ng paglilingkod, ang flock na ito ay yung mga ibang believers. Yung inyong miniministran, yung inyong nakausap at yung talagang shiner mo yung salita ng Diyos. So kung sa loob ng pamilya, baka may relatives ka na kinausap. Talagang share mo yung gospel. Evangelize mo and then eventually dinidisciple mo. Mag-apply din po yung mga prinsipyo na ating pag-aaralan ngayon. So as a backgrounder, makikita natin sa Acts 17 verses 1 to 9 na itong iglesia sa Thessalonica, ito ay nabuo sa pangalawang paglalakbay, pagmimisyon ni Paul. So sa kanyang second missionary journey. Yon, na napunta siya sa Thessalonica. At kagaya ng ginagawa niya, palagi pag siya ay pumupunta sa isang lugar, pumupunta siya sa sinagoga. Sa sinagoga ng mga Hudyo. So yun din yung kanyang ginawa. At mababasa natin dito yung kanyang ginawa na sa 3 Sabat. So, for 3 Sabbaths, sabi dito, pumunta siya sa sinagoga. At ano ang kanyang ginawa? Siya ay nagturo. Ano yung kanyang itinuro tungkol kay Jesus? Si Jesus na siya ang namatay para sa atin dahil sa ating mga kasalanan at siya ay nabuhay muli. So yun talaga yung emphasis ng kanyang mga katuruan. At kung napansin nyo, tuwing linggo, pagtayo ng mga pastor dito, walang ibang mensahe kundi tungkol pa rin sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi yun nga ang mabuting balita. Na sinasabi niya dito, palagi niyang sinasabi, saan man siya nagtuturo, sinasabi niya, this Jesus, whom I preach to you, is the Christ. Itong Jesus na ito, na aking binabanggit at itinuturo sa iyo, siya ang Kristo. Siya ang Mesaya. So, kilala ba natin si Jesus? Kilala ba natin siya na siya nga ang Kristo? Siya nga ang Mesaya. So yun ang talagang kanyang itinuturo. Pero sabi dito, 3 Sabbaths. So 3 weeks. 3 linggo. At tuwing Sabat, pumupunta siya doon. Pero naniniwala kami o tinitingnan namin yung pinag-aralan namin dito, hindi lang mga Hudyo ang nakapakinig sa itinuro ni Paul. Meron ding mga Hindi. Meron ding mga Greko.
So maaring hindi lang 3 Sabbaths, maaring sa mga weekdays, meron ding kinausap at tinuruan si Paul. Pero tingnan nyo, 3 weeks. Napilitan siyang umalis doon dahil merong mga Hudyo na hindi naniniwala sa kanya, na kumokontra sa kanya. Tinawag ang maraming masasamang mga tao at sila ay naggulo sa syudad na yun. They gathered, and so these Jews gathered a mob. Pag mob ang pinag-usapan dito, ay talagang yung nanggugulo lang. Gustong magulo lamang. Yun ang kanilang ginawa. At pumunta sila sa bahay ni Jason, kung saan tumuloy sina Paul, si Silas at yung mga kasamahan para hanapin sila, pero hindi sila nakita doon. So ano ang ginawa nila? Si Jason ang kanilang kinuha at kinaladkad. Yun ba yung proper term? They dragged him, dinala sa mga otoridad. At sinabi na, ang mga to, meron silang ibang hari na sinasabi, bukod kay Caesar, ang pangalan ay Jesus. Yun ang kanilang sinabi. Kaya dahil nga dito sa kaguluhan na ito, kailangan umalis sina Paul at si Silas. At pumunta sila sa Berea. And then eventually pumunta sila sa Corinth. At doon sa Corinth, pinadala kasi palaging iniisip ni Paul, yung mga taga-Thessalonica, pinadala sa Timothy. Para titignan, mababasa natin yan sa chapter 3, na pinadala sa Timothy. At nung bumalik si Timothy, nagbigay siya ng report. Maganda yung report. Pero, meron din, kahit na talagang tuloy-tuloy yung pananampalataya ng mga nasa Thessalonica, nalaman ni Paul na may mga persecution, may mga false prophets or teachers nandun, at may mga katanungan sila tungkol sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. At dahil doon, isinulat niya yung 1st at pati yung 2nd Thessalonians nung nasa Corinth pa rin siya. At ang sinasabi ng mga Bible scholars, maaring itong 1st Thessalonians ang pinakauna na sulat na ginawa ni Paul. The first epistle that he has written. So, at present po, ang Thessalonica ay, ang pangalan ngayon daw ay Thessaloniki. At nasa Greece ito. The 2nd largest city in Greece. So, yan. So, tingnan po natin yung mga ibang verses sa 1 Thessalonians chapters 1 to 3. At titingnan natin ano nga ba ang matututunan natin sa mga verses na ito. So, sa verses 2 to 4 ng chapter 1, ito po yung ating mababasa. We give thanks to God always for you all. Kita natin dito. Palaging pagbabasahin po natin lahat ng mga isinulat ni Paul, yung mga epistles na isinulat niya, palagi niyang sinasabing siya ay nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga mananampalatayang kanyang sinusulatan. So, siya ay nagpapasalamat sa buhay ng mga mananampalataya doon sa Thessalonica. Pinapasalamatan na yung mga nandoon sa Rome, nandoon sa Colossae, sa Philippi. Pagtitignan natin palagi, we give thanks to God always. Nandoon palagi yung kanyang pasasalamat. And then dito, mention of you in our prayers. Mention of you in our prayers. Remembering without ceasing your work of faith. So nandito yung kanyang recognition. Pasasalamat sa Diyos at nandoon yung kanyang panalangin para sa kanila. Remembering without ceasing your work of faith, labor of love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of God and the Father, knowing, beloved brethren, your election by God. So ang first po na makikita natin sa mga verses na ito, ng lingkod ng Diyos na talagang nagbibigay halaga sa kanyang tupa, palagi
siyang nanalangin para sa kanila. At yun ay reminder ko sa atin. Dahil kahit na every morning na bago kami kakain ay nanalangin kami, hindi ko talaga, hindi ako nanalangin para sa ating church. Sa mga members ng ating iglesia. Salamat at merong every Tuesday. Kaya para magawa natin ito, na talagang pinapanalangin natin ang ating mga tupa o yung mga ibang believers dito sa atin, yung ating mga kapatid dito sa iglesia na ito, ang ating invitation, tuloy-tuloy yung usual na invitation natin ay ano yan? Makisama sa intercessory prayer. Kailan yun? Every Tuesday. Online po yun. 2 o'clock. So yun po yung aming panawagan sa bawat isa sa atin. Gawin po natin ito. Ipanalangin natin ang bawat isa dito sa iglesia at ang iba pang mga mananampalataya sa buong mundo. Sumama po kayo every Tuesday. Online naman ito, kaya kahit ikaw ay nasa Cebu, pwede ka naman mag-join. Di ba? Pwede naman tayong mag-join. So makita natin dito, sabi ko kanina, nandoon palagi sa ating panalangin, pasalamat tayo palagi sa Diyos, sa ginagawa ng Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya sa atin. Pasalamat tayo sa Diyos sa bawat mananampalataya dahil nandoon yung kanilang katapatan, yung kanilang pag-ibig sa mga gawain. Yun ang ginagawa. Yung kanilang paglilingkod sa mga gawain ay talagang tapat sila at talagang nandoon yung pag-ibig. Nandoon yung pagtitiis na kahit may kahirapan minsan sa paglilingkod sa Diyos, alam natin na siya nga ang totoo nating pag-asa. He is our only hope. Jesus Christ. So sabi ko kanina, pag titignan natin yung mga ibang epistles, ibang sulat na ginawa ni Paul, nandoon palagi yung kanyang panalangin para sa kanila. Dito nga sa Romans chapter 1 sa verse 9, sabi dito God knows how often I pray for you. Day and night I bring you and your needs in prayer. Alam ng Diyos na palagi akong nananalangin para sa inyo. Araw at gabi, I pray for you and for your needs. At sa Ephesians, ganun din, pareho rin. Similar yung kanyang ginagawa. Sabi dito ever since I first heard of your strong faith in the Lord Jesus Christ and your love for God's people everywhere, I have not stopped thanking God for you. I pray for you constantly. At ano yung pinapanalangin ni Paul para sa mga mananampalataya sa Ephesus? Sabi niya dito for spiritual wisdom and insight, para sila ay lumago sa kanilang pagkakilala sa Diyos. He has been praying for the believers that they will grow spiritually. All wisdom, knowledge, yung kanilang pagkakilala sa Diyos. So salamat dahil sa intercessory prayer meeting natin, nandoon. Kasama sa ating panalangin, nalalago ang bawat isa sa atin. Nabigyan sana natin ng importansya ang ating relasyon sa Diyos.
knowledge of God. And then sa Philippians chapter 1 verses 3 to 5, makita rin dito, sabi, every time I think of you, I give thanks to God. So nandoon palagi yung thanksgiving sa ating Diyos sa panalangin. Whenever I pray, I make my request for you all with joy. Nandoon talagang galak na galak, masayang-masaya si Paul sa kanyang panalangin para sa mga mananampalataya sa Philippi. Kasi nakita niya, nakasama niya yung mga mananampalataya doon, partners, sabi dito, in spreading the gospel. Nakita niya, kaya pinapanalangin niya. And then sa Colossians chapter 1 verse 9, pareho pa rin, nandoon yung kanyang panalangin. For complete knowledge of God's will, para talagang malaman nila kung anong ba ang kalooban ng Diyos. At the same spiritual wisdom and understanding. Kaya makita natin dito yung ano ba bang mga bagay-bagay na kailangan nating ipanalangin kung tayo ay mananalangin para sa bawat isa. So ang pinaka-importante dito talaga ay yung makilala natin ng gusto ang ating Diyos. Panalangin natin na bawat isa sa atin ay lalago sa ating pananampalataya. Makilala natin, malaman natin ang katotohanan para ito rin ang magiging gabay natin araw-araw. At yun din, kung meron tayong kausap, ang pwede nating sabihin sa Kanya. And then, pagpupunta tayo sa verses 7 to 9, ito yung ating mababasa. You became examples to all in Macedonia and Achaia who believe. For from you the word of the Lord has sounded forth, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place. In every place. Your faith toward God has gone out, so that we do not need to say anything. For they themselves, yung mga kinausap, yung mga nagsasabi tungkol dito sa kanila, yung mga nakinig sa kanila, declare concerning us what manner of entry we had for you. Kung paano nila winelcome sina Paul at si Silas at yung mga ibang kasamahan nila. And ito, you turn to God from idols to serve the living and the true God. Makita natin dito na kung ikaw ay isang lingkod ng Diyos, isang bagay sa inyong pagbibigay halaga sa inyong mga tupa ay i-appreciate nyo sila, yung kanilang ginagawa. Not with flattering words, hindi naman yung binubola natin. Maging honest pa rin tayo sa ating appreciation, sa ating recognition. Hindi ito giving glory to men. Hindi ito. Pero kailangan i-recognize din natin ang bawat isa sa atin na nakikita natin yung effort, yung oras na ibinibigay nila sa paglilingkod sa Diyos. Para lalo silang ma-encourage. Di ba? Kailangan din natin, actually kami mga pastors, kailangan natin itap din ninyo ang aming mga shoulders. Pag nakita niyo medyo naglalambot kami, Pastor, alalahanin mo yung inyong ginawa. Sayang naman. Di ba ganito ang inyong ginawa? So part ito ng ating encouragement. Kaya maging honest din tayo sa ating pag-appreciate, sa ating pag-recognize. So dito nakita ni Paul na naging ehemplo sila. Hindi lang sa Macedonia at sa Achaia, kundi sa lahat ng mga mananampalataya. At dahil din sa kanila ay napakinggan ang salita ng Diyos, hindi lang sa Macedonia at sa Achaia, kundi sa iba pang mga lugar. The word of the Lord is spread in every place dahil sa kanila. Isipin mo, 3 weeks na nakasama lang ni Paul. Pero makita mo yung effect. Yung bunga ng kanyang pagtuturo. Isipin mo yan.
na yung mga taga-Thessalonica, the word of the Lord spread in every place. And they became known, yung kanilang pananampalataya, faith became known and was being talked about. Nalaman yung kanilang pananampalataya, ito ay pinag-usapan na sabi ni Paul, wala na kaming ibang sabihin pa. Nung narinig namin, wala na kaming ibang sasabihin pa sa kanila, kundi pasasalamat sa Diyos. They turned to God from idols to serve the living and true God. So makita natin na talagang nagilala nila ang Diyos at talagang ang totoong Diyos lamang ang kanilang sinasamba, ang kanilang pinaglilingkuran. Ang buhay at totoo na Diyos. Meron pa ba tayo, kapatid, ibang pinapaniwalaan? Ibang sinasamba? Maliban sa buhay at totoong Diyos. Kung meron, tignan po natin. We have to turn from these idols. Turn away. Turn back. Alisin na natin. Kagaya ng ginawa ni Josiah. Inalis niya lahat at sinunog niya. Kung meron mang parang nagko-control pa rin po sa atin, panalangin po natin. We have to turn to God from these idols and we have to serve Him because He is the true and the living God. So, nakita natin dito, in-appreciate ni Paul ang mga taga-Thessalonica. 3 weeks ko lang kayo nakasama, pero napakinggan ko dahil sa ulat na binigay ni Timothy nung kanyang siya ay bumalik. Salamat. Dahil pinag-uusapan ang inyong pananampalataya. Ang salita ng Diyos ay napakinggan ng ibang tao. At yun din ang kanyang binanggit. Pag titingnan natin, pag mag-jump tayo sa chapter 3, sabi niya remember them with joy and want to see them. Yung sinabi dito ay ina-appreciate na yung mga taga-Thessalonica dahil naaalala nila si Paul. Yung pagpunta ni Paul sa kanila at yung kasamahan ni Paul. At sabi nila ay gustong-gusto rin nilang makita si Paul. So ina-appreciate ni Paul yun. Salamat. Hindi pala nasayang yung aming pagpunta sa inyong lugar. Naaalala rin pala ninyo kami. At gusto rin pala ninyo kaming makita. At nung narinig ni Paul yung balita tungkol sa talagang matibay na kanilang pananampalataya, talagang tuloy-tuloy yung kanilang pagtayo para sa Diyos. Sina Paul, they were, it says here, greatly encouraged in the midst of trial and suffering. Gave them new life. Nabuhayan muli sina Paul. Ganon din po kami na inyong mga pastor. Pag nakikita namin yung talagang inyong pananampalataya, yun yung tinatayuan. Kahit anuman yung aming nakikita, may mga pagsubok din kami. Minsan kami ay nanlulupay-pay. Pero pag tinitingnan namin kayo, na talagang tuloy-tuloy kayo sa inyong pananampalataya, sa inyong paglilingkod sa Diyos, di ba magiging encouragement yun sa amin? Mabubuhayan kami muli. Pero pag lahat tayo ay parang namamatay, wala. Patay tayo. So, kailangan natin i-encourage ang bawat isa. I-appreciate natin yung ginagawa ng bawat isa. And that is one way of us encouraging each other. Sabi nga sa Romans, pati rin sa Philippians, talagang pinag-usapan ang kanilang pananampalataya. All over the world, sabi pa nga the strong faith and love for God's people. Makikita po sa ating pamumuhay, sa bunga po ng ating pananampalataya, yung ating mga ginawa sa Diyos. Maaring kami mismo mga pastors hindi namin makita. Maaring hindi namin ma-appreciate yan dahil hindi nga namin napansin na nakita. Pero hindi po tulog ang Diyos.
Hindi bulag ang Diyos. So kung may pagkakataon man na hindi namin ma-appreciate kung ma-recognize ang inyong ginagawa, andyan ang Diyos. Siya ang mag-appreciate sa inyo. Siya ang mag-recognize sa inyong ginagawa. Kaya tuloy pa rin. Maaring, oo, mag-fail man kami dito sa appreciation, andyan ang Diyos. Naka-record po yun. Kaya tuloy lang po ang ating gagawin. Kung may mga pagkakataon po na kami mga pastor ay parang wala lang. Parang we become indifferent at times. Kami po ay humingi ng tawad. Tuloy lang po ang inyong paglilingkod sa Diyos. Andyan po ang Diyos. Alam na alam niya. He appreciates what you're doing. He recognizes what you're doing. And He will not forget. He will always remember what you are doing for Him. And then, mag-jump po tayo sa chapter 2. Sabi dito sa verses 5 to 8, for neither at any time did we use flattering words. So yun yung sinasabi ko sa ating pag-recognize. Sa aming pagtuturo, hindi po matamis yung salita. Minsan siguro nagiging harsh pa nga kami. Minsan nasasaktan kayo. Pero kung yan ang katotohanan at walang ibang salita kami maaaring gamitin, yan ang aming gagawin. Not flattering words, as you know, nor a cloak of covetousness. Hindi sila nagpakita ng interest sa pera o sa kayamanan. Hindi yun ang kanilang ginawa. God is our witness. Nor did we seek glory from men. Hindi yung para kami ay hindi mula sa tao. Hindi mula sa tao. Either from you or from others, when we might have made demands as apostles of Christ. Parang sinasabi ni Paul dito dahil sa aming paglilingkod at dahil miniministran namin kayo, meron din naman kaming karapatan na inyong isupport. Pero hindi yun. Hindi yun. Pero ito ang aming ginawa. But we were gentle among you, just as a nursing mother cherishes her own children. So affectionately longing for you, we were well pleased to impart to you not only the gospel of God, but also our own lives, because you have become dear to us. And then, isang illustration pa, ang ginamit naman dito ay tatay. You are witnesses. And God also, how devotedly and justly and blamelessly we behave among ourselves, among you who believe. So, nandito, naging magandang ehemplo sila po kung paano rin sila namuhay o nag-behave sa harapan ng mga taga-Thessalonica. As you know how we exhorted and comforted and charged every one of you as a father does his own children, that you would walk worthy of God who calls you into His own kingdom and glory. So makita natin dito na ang puso ni Paul sa kanyang pagbibigay halaga sa kanyang mga tupa, nandoon yung kanyang pagnanais na lumago ang mga taga-Thessalonica. At ginamit na illustration dito ang isang nanay at isang tatay, kung paano isang magulang na talagang alagaan ang kanyang anak. So ang mga parents dito, alam nila. Yung talagang oras na ibigay, yung talagang pagmamahal, yung kanilang pagpapagal, yung kanilang yung care na talagang ibinigay sa mga anak. Sabi nga ni Paul, you have become dear to us. So ang tingin ni Paul sa mga taga-Thessalonica, sa mga mananampalataya, hindi lang mga tao lang na salamat at nagiging mananampalataya sila. Hindi lang yan. They became dear to us.
na pamahal kayo sa amin. At dahil doon, sabi nga talagang makita natin na gusto silang lumago. Kasi sabi, hindi lang yung galak na galak kami na ituro sa inyo ang mabuting balita. Hindi lang yun. Ibinigay namin mismo ang aming buhay. Ibig sabihin, nandoon yung kanilang pagsasacrifice. So minsan, ako siguro ay humingi ng tawad na minsan sa mga Bible study, ang gusto ko lang matapos yung Bible study. At may mga pagkakataon na maaaring nagmamadali ako na alis para lang masabing na ituloy yung Bible study. Sabi dito we also have to give our own lives. Nandoon talaga yung pag-sacrifice. So bawat isa sa atin, kung gusto nating lumago, yung ating mini-ministerihan, kailangan may sacrifice. We have to give our own lives. If we want that the people we are discipling, people we have evangelized, will also grow in their faith. They have exhorted, encouraged, and urged them to live their lives worthy of God. At ito ay magpapatunay ng paglago ng kanilang pananampalataya. Na talagang katanggap-tanggap ang kanilang pamumuhay sa harapan ng ating Diyos. At dahil dito, dahil nasabi natin kanina, 3 linggo lang na nandini si Paul sa Thessalonica. Pero nandoon yung kanyang puso, iniisip niya palagi sila. Nababahala rin siya, kaya pinadala niya si Timothy doon sa Thessalonica. Pinadala. He sent Timothy to strengthen, to encourage, to keep them from being shaken by troubles. Kasi, sabi natin, may persecution sila. Merong kumukontra sa kanila. And Paul was afraid that the tempter might have succeeded in tempting them. Pinadala kasi siya, hindi siya makabalik. Nanatili siya sa Athens. So, ang ginawa niya, pinadala si Timothy. So, ganun din pala tayo. Maaring hindi kami mismo, pero sa ating programa, kung meron man, dapat nandun yung puso. Tulungan niyo po ang mga pastors para kayong aming ipapadala. So, concern siya. To strengthen, to encourage, to keep them from being shaken by trouble. At yun ang pinaka-importante kasi sayang yung kanyang pagpapagal kung pagkatapos noon nawala pala yung mga taga-Thessalonica. At salamat dahil yung pagbalik ni Timothy, magandang balita kahit nga merong trials, merong persecution na nangyayari sa kanila. And then, dito rin sa Romans chapter 1 verses 3 to 15, sabi dito, I planned many times to visit those in Rome. He planned many times to visit them in Rome. Eager to preach the gospel. Eager to preach the gospel. Dahil sabi niya, I have this great sense of responsibility to all people, to Jews and to Greeks, to all people. So makita natin yung puso ni Paul dito na gusto kong puntahan kayo, pero hindi ako makapunta. Dahil gusto kong ituro pa ang mabuting balita at magkaroon ako ng bunga. Dahil ito yung talagang pinapagawa sa akin ng Diyos at ito ang talagang responsibility ko na talagang ipamalita ito sa lahat ng tao. So, yung accountability ni Paul, Pag meron pala tayong accountability, iniisip natin yung accountability sa Tagalog, yung pananagutan natin. Pag iniisip natin palagi yung ating pananagutan, paano na ito? Pananagutan ko ito. So dahil doon, nandoon yung desire niya. Gusto niya na talagang mag-grow sila. Sila yung mag-grow sa kanilang pananampalataya. Sa Philippians, sabi rin dito,
grow in knowledge and understanding of what really matters, yung talagang importante na malaman nila, maintindihan nila at lalago ito so that they may live pure and blameless lives. So the only way na talagang tayo ay lumago sa ating pananampalataya para tayo ay mabuhay ng pure and blameless lives, magkakaroon tayo ng ganito, kailangan lumago tayo sa ating pananampalataya. Dahil doon talaga makikita, magre-reflect sa ating pamumuhay kung ano ang level din ng ating pananampalataya o pagkakilala sa Diyos. Pinaka-importante dito, as we grow, we also have this sense of responsibility, this accountability na pagdating ng panahon, pagharap natin sa Diyos, makikita rin at ma-expose tayo sa Kanyang harap. Accountable po tayo. And then, sa verses 17 to 19 ng chapter 2, ito ang ating mababasa. But we, brethren, having been taken away from you for a short time in presence. So ito, yung sabi ko, 3 weeks lang, but not in heart. Physically, maaaring kami nagwalay, pero puso, andun pa rin. So, sabi, endeavor more eagerly to see your face with great desire. Therefore, we wanted to come to you, even I, Paul, time and again, but Satan hindered us. For what is our hope? Ito yung sinasabi ko kanina. Or joy, or crown of rejoicing. Is it not even you in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? For you are our glory and joy. So yung pang-apat na nakita natin dito na talagang yung makita natin yung puso ni Paul para sa kanyang mga tupa. He longs to be with them. He longs to be with them. So yun din. Huwag natin titignan ang ating ministra na isa lang na parang achievement. Parang nandun din pala yung puso natin na gusto natin makasama sila. At ganun din si Paul. Physically, he was separated from the Thessalonians because 3 weeks lang, but not in heart. Nandoon yung kanyang puso. Palagi niyang iniisip yung mga taga-Thessalonica. And then sabi niya, we tried very hard to get back because of yung intense longing niya, gusto niyang bumalik muli para makita sila, but Satan prevented him. So meron at merong spiritual battle po dito. Gagawa at gagawa si Satanas ng kung ano-ano mga dahilan o mga rason para hindi natin magawa yung dapat natin magawa o mapuntahan yung dapat natin mapuntahan. Sabi dito yung ano nga ba yung parang kagalakan din namin, kagalakan ng bawat isang naglilingkod sa Diyos pagharap sa ating Panginoon sa Kanyang muling pagbabalik. Di ba sabihin, galak na galak tayo na meron tayong maraming na ministran. Meron tayong mga tupa na sila ay lumalago sa kanilang pananampalataya, mga tupa na tuloy-tuloy yung kanilang paglilingkod sa Diyos. Di ba pagharap natin ang saya? So yun ang sinasabi ni Paul. Hindi ba kayo yun? Kayo yun. You are our glory. You are our joy. Niisip ko ngayon, ano kayang maging mukha ko sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo kung wala akong nila? Mahirap yun yung accountability. At yung part ng kanyang pagnanais na makasama ang kanyang mga tupa, sabi dito sa Romans, chapter 1 pa rin, verses 11 to 12, part of it. Always pray for the opportunity to see them. So talagang nananalangin si Paul na talagang mabigyan sana siya ng pagkakataon para makabalik, makapunta sa Roma at makita yung mga mananampalataya doon. Dahil ito yung sabi niya when we get together, I want to encourage you in your faith, but I also want to be encouraged by yours. Anong sinasabi?
sinasabi ni Paul dito. Kaya gusto nating magkakasama tayong lahat na mananampalataya. Hindi lang para i-encourage kayo, pero kayo rin ang mag-encourage sa atin. Bawat isa sa atin, kailangan po natin ang bawat isa. Wala pong Kristiyano na iisa. Kailangan natin ang bawat isa. Panalangin natin ang bawat isa, i-encourage natin ang bawat isa. Si Paul na talagang ginagamit ng Diyos, hindi niya sinasabi, ako lang ay mag-encourage sa'yo. Hindi ko kailangan ng encouragement niyo. I am already empowered by the Holy Spirit. I'm chosen by God to be His apostle, His servant. Hindi yan yun ang attitude ni Paul. Kailangan po kayo. Kailangan po kayo. I-encourage. Pag nakikita ko kayo, na-encourage din ako. Yun si Paul. And then sa Philippians chapter 1, verses 7 to 8, ito rin ang makikita natin. Sinabi, you are special in my heart. Special kayo sa aking puso. God knows how much I love you and long for you with tender compassion of Jesus Christ. Alam ng Diyos kung ano yung pag-ibig ko sa inyo at yung talagang pagnanais ko na talagang makasama kayo. Yun si Paul. Pero syempre, ang pinaka-importante dito, hindi lang yung physical, na makasama natin ang ating kapwa mananampalataya. Dito, habang tayo ay dito sa mundo. Pinaka-importante doon, yung great reunion sa lugar na hinanda ng ating Panginoong Yesus. That we will be together in all eternity. And we have to long for that. Kasi kung nandoon yung we are longing for that, then yun ang magpupush sa atin na talagang ipamalitan ang ating Panginoong Yesus Kristo kung sino siya at bakit kailangan siya ng bawat isa sa atin. So makita natin dito si Paul in treasuring his flock. He prayed for them always. He appreciated them, yung kanilang mga achievements, yung kanilang mga ginawa. And his desire was always for the growth, spiritual growth of his flock. And nandoon talaga. Mailiw. He longs to be with his flock. So tayo rin, bawat isa sa atin, hindi na lang, sabi ko, hindi lang mga pastors, lahat po tayo ay lingkod ng Diyos. Pag-pray po natin ang bawat isa. I-appreciate po natin ang bawat isa. Kung meron mang hindi maganda yung part ng ating yung appreciation at yung growth, tuwan po natin. Itama po natin. So, maaaring ina-appreciate natin, pero sabi doon, yung growth, doon yung correction. So, ina-appreciate natin yung positive, pero kung may negative, sa growth, doon po yung correction, yung pagtuturo. Di ba ang sarap na nandito tayo, nagkakasama? Masarap lang. Masaya lang. Pero lang. Hindi kayo masama. Ay, masama. Masaya na nandito tayo. Dapat masaya tayo na nandito tayo tuwing nandun sana yung excitement, ay nung linggo muli, makakasama ko yung aking mga kapatid kay Cristo. Di ba? Kaya maaga tayong pupunta. Dapat andito tayo sa tamang oras. Di po ba? Kasama yun ng yung desire, yung talagang longing to be with each other. Yung excitement, na talagang maaga tayong mag-isip at mag-prepare para hindi tayo mali. Part po yun ng ating growth. Part po yun ng puso natin na gustong magkakasama. Thursday afternoon at Friday, nag-attend po kami sa Fire in Our Bones. At ito ay parang revival style. Kasi sinabi nila, hindi ito parang isang conference na pag-uwi nyo, meron kayong kit, meron kayong mga reading materials. Hindi yun ang ating gagawin dito. At ang in-emphasize doon
Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang authority. At ang banal na Espiritu, yung pag-empower sa atin ng banal na Espiritu. Yan ang in-emphasize natin doon. That we have to act under the authority of our Lord and Savior Jesus Christ and with the power of the Holy Spirit. Kaya yung inawit natin kanina na Holy Forever, isa yun sa mga awitin na paulit-ulit na naawit sa conference. Kasi talagang ang pangalan ng Diyos, the name above all names. He is holy. At kahit na medyo mag-overtime ako, gusto kong i-share. Related ito sa growth. Kasi talagang gusto natin na maaring may persecution, na meron tayong problema sa loob ng ating bahay o personally. Ginamit ng isang speaker si Gary Wilkerson. Ginamit na yung nangyari sa Luke 7, yung isang biyuda. So, ibig sabihin, namatay yung kanyang asawa. At sa oras na yon, namatay din yung kanyang anak. Biyuda, namatay ang kanyang anak. At bit-bit nila, siguro para ilibing na yung anak. At yun din ang pagpasok ni Jesus, kasama ang mga disciples at marami pang tao na sumusunod sa kanila. Ito sa the city of Nain. Ito sila. Papasok. So makita natin sa loob ng syudad, malungkot sila. Di ba? Malungkot. May namatay. Sa labas ng Nain, rejoicing. Papasok si Jesus at mga disipulo. Masaya. Malungkot. Masaya. At pagpasok ni Jesus sa gate, nakita niya. Sinabi niya, sandali. At ano ang kanyang ginawa? Binuhay muli yung anak ng biyudang ito. So kung i-relate natin ito, sabi ni Pastor Gary, ano ang sitwasyon mo ngayon? Parang matamlay. Gusto mong maging masaya muli. Parang buhay na buhay. Papasukin mo si Jesus sa iyong buhay. May problema sa relationship. Si Jesus ang tawagin mo sa relationship niya. Meron kang sakit. Si Jesus. He is our healer. Namamatay niyong pananampalataya. Si Jesus ang kasagutan. Si Jesus lahat ang kasagutan. Gusto mong lumago sa inyong pananampalataya? Si Jesus ang sagot niya. Siya ang dapat na priority natin sa ating buhay. At nakita ni Pastor Gary at ang kanyang asawa ito. Dahil hindi nila namalayan yung kanilang anak na lalaki naging drug addict. Naging drug addict. Umuwi daw yung kanyang anak, meron silang naamoy na usok. Ano yan? Nag-bonfire lang kami. Hindi, muli. May araw, umuwi. Amoy usok. Ano yan? Ayun, bonfire. Hindi sila naniwala hanggang na-realize nila. Amoy. Ano yan? Ano ba yung pag nausukan? Ano ang drug na may usok? Marijuana. Nagmamarijuana na pala. Naaamoy. Hanggang nakita nila may mga pasa-pasa sa kamay. Nag-i-inject na pala ng, hindi ko lang, heroin ang sinabi. Nag-i-inject na ng droga. Hanggang nagnanakaw na siya. Ninanakawan sina Pastor Gary at ang kanyang asawa. Pero nung nalaman ng mag-asawa ito, pinag-pray nila
yung kanilang anak. At the more, sabi pa nga niya, the more we pray for him, parang lalong lumalala yung addiction ng aming anak. Sabi niya, meron bang pagkakataon din na meron kayong pinagpipray? Pero parang walang nangyayari, parang lumalala pa. Pero hindi sila huminto sa panalangin. Pero nung nakita na nila na nagnanakaw yung kanilang anak, they really had to make a decision. Kinausap nila yung anak nila, you have to leave. At sa panahon na yun, winter. Sabi ng anak, saan ako pupunta? Wala akong bahay. Ang lamig-lamig sa labas. You have to leave. They had to call the police para lang mapaalis yung kanilang anak. At sabi ni Pastor Gary, every time na may tumatawag, lalo na paggabi, morgue yata yan, pulis yata yung tumatawag. Alam mo yun, yung aalalahanin ng isang magulang. Baka patay niya ang anak mo, baka nahuli na. Pero tuloy pa rin yung kanilang panalangin, and then eventually, makita mo talaga ang ginawa ng Diyos sa buhay nito. Siya ay nabago. At hindi na gumamit ng drugs. Nakapag-asawa at sabi, meron silang 3 anak. Si Jesus ang kailangan natin. May problema ka? Si Jesus. May problema sa inyong pamilya? Si Jesus. May problema sa inyong relationship? Si Jesus. Parang walang nangyayari sa inyong mga anak? Si Jesus. Manalangin at manalangin ka. Ako rin, meron din akong mga gusto para sa aking mga anak. Gusto ko rin na sila ay lumago sa kanilang pananampalataya. Makita ko rin yung kanilang pagsisilbi. Parang walang nangyayari. Parang nakukulangan ako. Pero tuloy pa rin na itinataas ko ang aking mga anak. Naniniwala ko na sa tamang oras ng ating Diyos, makikita ko pa rin kung paano sila gagamitin ng ating Diyos. Aming Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat po dahil kailangan na namin ang bawat isa sa amin. Hindi kami pwedeng tumayo bilang nag-iisang Kristiyano, kundi talagang kailangan namin ang bawat isa. Kailangan panalangin namin ang bawat isa, kailangan i-appreciate at i-encourage namin ang bawat isa. Kailangan nandoon na talagang magturuan kami para lalago ang aming pananampalataya at kailangan namin na may oras na kami ay magkape, kami kakain, kami magsama-sama upang kasi yung presence ng bawat isa ay talagang yon ang nagbibigay ng saya. Kaya aming Panginoon, kung may mga pagkakataon man na hindi namin nagawa itong mga ginawa niyo po, para may pakita yung talagang pagmamahal niya sa kanyang mga tupa, kami po ay humihingi ng tawad. Tulungan mo po kami para magawa rin namin ito sa bawat isa sa amin. Hindi lang sa iglesyang ito, pero pati na rin sa aming pamilya at sa mga iba pang mananampalataya. Tulungan mo po kami at iayos mo po yung aming oras para tuwing Martes, 2:00 ng hapon, magkaroon kami ng oras para magkaisa na manalangin sa inyo at may panalangin ang bawat isa. Iayos mo po ang aming mga schedule para kami po ay inyong gamitin bilang inyong lingkod para maituro ang inyong salita at may pakilala ka aming Panginoong Yesus sa mga iba pang tao. Iayos mo po yung aming mga schedule para hindi kami palaging sinasabing busy, kundi may oras kami rin para sa isa't isa.
Opo, aming Panginoon, pagkakaisa, pagtutulungan sa loob ng iglesia ito. Pag-ibig sa bawat isa. Concern sa bawat isa. Yun po ang kailangan namin. Palakasin mo po. Pagtibayan mo po ang aming relationship at pagpatuloy mo po na gamitin ang iglesia ito upang iba pang mga tao ay makilala ka at sila rin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya salamat aming Panginoon sa oras na ito. Tinataas ko namin ang inyong pangalan. Walang iba kundi ang inyong pangalan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen.